lack of jurisdiction. Siyempre, alam nyo na ang dahilan yan. Ang linalaman ng petisyon ay dahil nga po pangalawang taon na nasimula ng preliminary investigation ng hukuman at dahil dyan ay lampas na isang taon na dapat nagsimula ng preliminary investigation ng piskalya. Ang rationale po nito, ang Rome Statute po hindi mandatory. Libre mga bansa magdesisyon kung sumapi at libre ng mga bansa na magdesisyon kung sila bibitiw na sa ICC. At kapag sila ay nagdesisyon na bumitiw, hindi naman ibig sabihin na forever sila may duty to cooperate. Nakasaad mismo sa tratado ng Rome Statute at sa desisyon ng Burundi na kinakailangan simulan yung trigger to the court's jurisdiction, which is the preliminary investigation, sa loob ng isang taon matapos ang deposit of instruments of ratification. Ang sasabihin ng prosecution, yung preliminary examination daw ay nasimulan doon sa unang taon kung kailan nagbitiw ang Pilipinas. Pero yung preliminary examination, hindi po yan sakop ng formal na stage ng ICC. Yan po ay lahat ng sources pwede tignan ng prosecution para malaman niya kung talagang magdidiretso siya sa preliminary investigation. Ang kauna-unahang pagkakataon na nagtitrigger sa court's jurisdiction ay yung preliminary investigation at yan po ay nasisimulan kapag humingi nga po ng leave of court sa pretrial chamber na magsisimula ng preliminary investigation. Diyan po tayo natalo. At ang dahilan na kaya tayo natalo ay unang-una, hindi inallege ng Office of the Solicitor General yung lack of jurisdiction. In fact, isang paragraph lang po sinabi nila sa pre-trial chamber na UN chapter pa in-invoke nila. No? Hindi nila diniscuss kung ano yung epekto ng pag-withdraw at yung pagsisimula ng preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos tayo mag-withdraw. No? At sabi nga ng appellate tribunal naman, ang sabi nila, hindi mo inallege yan during the pre-trial chamber proceedings, di mo po pwedeng i-allege yan for the first time on appeal. So malinaw po, wala pang desisyon ng ICC sa jurisdiction pagdating sa tinatawag na rationale temporal. Kasi yung rationale temporal, sabihin natin may jurisdiction dun sa subject matter, sako pa ba pagdating dun sa oras? Kasi temporal is oras. At yung oras na sinasabi ko nga, yan ay isang taon matapos na mag-withdraw tayo sa pagiging miyembro ng ICC. Well, mabuti po. Yan naman po ang ginawa ng grounds ng dalawa nating dayong abogado. Pero wag naman nating isipin na yung dalawang abogado lang nakaisip niyan, ha? Matagal ko na pong sinasabi yan. Ibig sabihin, hindi naman po ibig sabihin, palibasa walang Pilipinong abogado na walang Pilipino na may alam sa proceedings sa ICC. Paulit-ulit ko na pong sinasabi yan at nagagalak naman ako na itong si Professor Jacobs, yan ang sinulat niya. Naniniwala po ako na magaling po talaga itong Professor Jacobs. Yan po ay nagtuturo din ng International Criminal Law at bihasa rin, talagang nag-represent po yan ng mga akusado sa ICC. No? At hindi po siya nag-enter at bumitiw. No? Dahil ang mga nagpanalo naman po dun sa Bemba case ay ibang abogado po. No? Hindi nating abogado, pero ang gusto ko sanang kunin na abogado natin, yung nagpanalo kay Bemba. But in any case, we are finally happy na after 50 days na kinulong nila si Tatay Digong, meron na tayo motion to dismiss. No? Dahil ngayon, kinakailang desisyon na yan ng hukuman. Ako'y kampante na talaga magdidesisyon ng hukuman. Kasi nga kung babasahin nyo yung desisyon doon sa whether or not magtutuloy ang preliminary investigation, sinabi talaga nila, hindi ito desisyon sa jurisdiction ng hukuman kasi hindi inallege ng Pilipinas. At hanggang ngayon po, sinisisi ko ang Office of the Solicitor General, bakit hindi linabas yan? Dahil ang kwento po niyan, bago naman ako tumakbo nung eleksyon noong 2022, ako po yung nanguna doon sa interagency na body na binuo para nga sumagot dyan sa request ng ICC sa komento kung magtutuloy nga ang preliminary investigation. Nagulat na lang po ako na kumuha sila ng isang abogadong dayuhan at hindi